Kasari, good morning. At ako ay napaaga sa pagbubukas ngayon ng aking tindahan guys dito sa aking meat shop kasi tumawag sa akin ang farmers, no? Meron tayong order na mga dressed chicken, 3 bag, 60 kilos, and then binigyan din niya ako ng 10 kilos na chicken liver. So ako tuwang-tuwa guys kasi bihira lang tayo mabigyan ng maraming chicken liver, no? Out of stock palagi yan. Kasi sa isang dressed chicken, isa lang ang kanyang liver. So maswerte tayo at nabigyan tayo ni farmers ng 10 bag. Okay, at bago sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga viewers at sa aking mga bagong subscribers sa aking YouTube channel, no? Kahit 3 buwan akong walang upload, wala tayong vlog, at andyan pa rin kayo nanonood ng aking mga bagong videos. So thank you talaga from the bottom of my heart, no? Lalong-lalo na sa ating mga bagong viewers and bagong subscribers. Okay, at marami tayong guys, marami tayong dressed chicken ngayon, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo na diskartihan lang sa pagtitinda kahit ang ating kompetensya ay direct sa planta, and then ang aking supplier ay direct din sa planta. And then benta niya sa akin ay medyo mahal na ng kaunti, siguro ang patong nila ay 10 pesos, pero okay na yan siya kasi i-deliver nila dito sa akin, and then bagong-bagong katay ang ating dressed chicken, so kaunti lang ang reseko ng timbang niya. So eto guys, na ipapakita ko sa inyo, meron din akong Prince Price. Nag-deliver sa atin ang Virginia. Kasi guys, meron akong suki gabi-gabi na nagtitinda ng Prince Price dyan sa kabila. So, dito sila bumibili sa akin kasi sa kompetensya ko daw ay 150 ang kanilang 1 kilong Virginia French fries. Sa akin din naman ay 150, pero bibigyan ko sila ng discount. Ang benta ko sa kanila ay 145 lang kasi 120 ang ating puhunan. Meron pa rin akong 25 pesos. So sumubra pa rin tayo sa 20%. So yan guys, ang diskartihan natin kahit marami kaming nagtitinda dito. May kompetensya tayo na murang-mura lang ang benta ng kanilang dressed chicken. Biruin mo, 178, 190 ang isa. Sa akin ay 220 talaga guys, no? Kasi kahit na medyo mahal sa akin at mabibitin ako pagdating sa customer, ang ganda naman ng aming pwesto dito kasi dinadaanan talaga ng mga customers. So yan yung sinasabi ni Mr. na hindi tayo pwedeng masyadong mababa ang presyohan natin kasi marami tayong mga expenses. So kung yung iba mababa ang presyo nila, tapos renters sila, hindi ka talaga magtatagal. So ganyan guys, no? Marami ng mga tindahan ang nag-close dahil sa ang ina-after nila ay customers, hindi sila nag-after ng income. So kailangan i-balance mo talaga. So 20% is not bad para sa ating mga negosyante dahil may sinisweldohan tayo, nagbabayad tayo ng tax, at meron din tayong mga loans, meron tayong mga anak na pinapaaral, meron tayong bills. So hindi pwedeng sobrang mababa ang benta natin sa ating mga paninda. So ako dito ay 220, 215 minsan. Ang aking puhunan sa farmers ngayon sa aking dressed chicken ay 167, pero may resiko yan siya. So mag-talaga ako ng 8 to 10 pesos. So sa 167 pag 10, 177 na yan. So net na yan siya sa reseko niya. So meron talaga tayong kita. Doon ako magbe-base, hindi sa 167 kung hindi sa 177. Lalong-lalo na pag ang dressed chicken ay may cellophane. So pag reweigh mo, may malaki ang reseko, magreseko pa yan pagtanggal mo sa cellophane pag mag-chop ka na. So kailangan kukwintahin mo ng maigi ang iyong kapital, lalong-lalo na pag dressed chicken, mga cruisen ang iyong paninda by kilo-kilo. So magreseko talaga yan siya. Okay guys, no? Thank you sa lahat ng mga nanonood pa rin ng aking vlog, ng aking videos, at sa bagong subscribers ko. And today ay araw ng Wednesday. Happy Wednesday and happy selling mga kasari. Thank you so much. Okay guys, ito ang aking 3 bag na dressed chicken. Ngayon lang dineliver at ito ay galing pa sa planta. So pag galing sa planta, kaunti lang ang reseko niya. So meron tayong 15 kilos na chicken feet. Tingnan nyo guys, oh. Very malinis ang kanilang ang kanilang chicken feet. May ice pa yan siya, kaya nga hindi ko pa ipinasok sa freezer dahil nagka-problema na kami ni Marisa dahil ang daming stocks, ang daming ipapasok sa freezer
at punong-puno ang freezer namin. Kasi mamayang hapon pa namin ilalabas ang laman ng freezer, mga hotdog, karning baboy, at yung mga chicken liver. So ito guys, may ice pa rin, no? May ice pa rin galing sa planta. Pag ang ating dressed chicken na galing sa planta, kaunti lang ang reseko niya pa. Pero pag umabot na yan ng 2 araw, ay malaki na talaga ang reseko niya. Kasi yung mga tubig ay madrain yan siya. Kasi may tubig-tubig talaga ang ang mga manok. Ang unod sa manok, tubigon gid na siya. So meron tayong 3 bag, 60 kilos ito. Tapos maswerte tayo at ako ay binigyan yung farmers ng 10 kilong chicken liver. Ito guys, marami pa rin siyang ice. Okay, at ito yung ating Virginia French fries. 220 ang 2 kilos. Ito guys, 2 kilos yan siya. Tapos, meron akong dinagdag na tig 1 kilo. So, ang nabayaran natin dyan ay 1,000 plus. At ito guys, ang ating Selecta ice cream. Wala na akong watermelon slice. Pero hinihintay ko pa na mauubos itong ating ice pop. Next week na ako mag-order kasi meron pa naman tayong mga cornetto dyan. And then, dito ay nilalagyan ko ng mga tocino roll at hotdog. Yan. Kasi guys, madali lang ma-frozen ang ating mga hotdog pag dyan ilalagay. So, it's okay. Hindi yan makikita ni Selecta. Tapos dito sa isang freezer, ang dami nating hotdog kasi kahapon ay nag-deliver si Virginia. At marami pa rin akong ano dyan guys. Oh, French fries. At meron din tayong mga siumay. Mga squid ball. Sa ilalim nito ay marami tayong stocks. Okay. At kahapon din ay meron tayong Coke 1.5. 3 case ang dineliver ng panel. So, yung isa at kalahati, isang case na 1.5 Coke and 1/2 na Sprite ay dinala sa tindahan namin sa bahay. And by delivery tayo sa Unilever, hindi ko pa ito na-display. Mga mayonnaise na sachet. And yung ating mga mineral water, 10 case. Tapos guys, ang dami kong boneless bangos. Yan, 100 pieces kahapon dineliver sa atin sa ating suking supplier. Tapos ngayon wala tayong pork carcass kasi ang dami ko pang mga karning baboy. Yan. So ang ating stocks ngayon ay ang dinamihan natin ang dressed chicken. So tomorrow naman wala tayong order na dressed chicken, mag pork carcass na naman tayo. So ito pa, meron pa tayong mga pata dyan. Ito yung aming pork giniling, meron pa tayong mga chicken feet. At ito yung 2 slab ko na ilalabas ko na ito ngayon kasi matigas na siya, ang ating special cut na pork belly. So ito yung kaganapan namin mga sis. Sorry, ngayong araw ng Wednesday at may customer tayo. Sir, pili lang sir, sa imo. Nay manok dyan, nay karne, tagay. Nay chicken, nay pork, dami bangos. So, pag ganito guys, pa isa-isa lang ang customer natin pag umaga. Pag hapon na, yun yung marami na tayong customers. So, kami dito ay panghapon talaga. Kaya nga, mag-open kami ay 9:30 or minsan 10, minsan nga 10:30 na. Kasi si Mr. ay mapapagod siyang maagang mag-open dito and then wala pang masyadong mamimili. So, maraming taong dumadaan pero patungo sa school, patungo sa trabaho nila. So, sabi ng Mr. ko, 10 or 9:30 na kami mag-open para makapag-relax ng kaunti ang katawan. And then meron naman kaming doon din sa bahay, may sari-sari store. Okay, so thank you so much guys. At ako ay uuwi pa dahil ako ang nag-open dito. So si Mr. ay siya na naman ang magbabantay dito at maliligo pa ako dahil maaga ako kanina dahil maaga yung delivery natin ng dressed chicken. So yun lang guys ang ating mga update. Ang update sa ating ngayon, sa ating sari-sari store and meat shop. And hanggang ngayon guys, wala pa akong Alaska Evaporada. So nakapag-check out tayo sa grocery. Akala ko may stocks sila today. May stocks sila, yun pala ay wala. So wala tayong dyan, wala tayong Alaska Evaporada at yun yung saleable dito. And then jersey, pero it's okay itong jersey natin. Meron akong suki na nagbebenta ng buko. Ngayon hindi na naman siya bumibili. Pero okay lang kasi next year pa ito mag-expire. So hindi ito maabutan ng 2026. Mauubos na yan siya. And then ito guys, ito talaga pag ako'y mamimili, damihan ko talaga dahil malakas na malakas ito.
mga crispy fry, and then mahal na siya, no? 17.50 or 16.50. So, ang benta ko dito dati ay 20 pesos lang yan. Ngayon ay 23 pesos na. Tapos, naubusan ako ng Mang Tomas na plain. Yan. Wala na tayong Mang Tomas na plain dyan. And then, yung ating udong na 12 pieces ang laman ay isa na lang. So, meron na tayong listahan para mamimili na naman tayo at mamimili ng kaunti. Kasi si Mr. Guys, alam niyo, magagalit yan siya kasi bili daw ako ng grocery and then mahina daw, hindi daw ma-sold out kaagad. Pero, pangit naman pag walang laman ang ating tindahan. Para na tayong bankrupt niyan, di ba guys? Pila dahil? Madam, pwede mo mag-gising to? 39. So guys, ganito sa amin pag pag alas 12 kasi yung mga pang-umagang mga estudyante ay maglalabasan alas 12. So, ganito ka-traffic ang lugar namin. Yan guys, so napaka-traffic ng aming lugar. Very traffic. And then, mga alauna, mupa na ang traffic. Babalik na naman yan pag 6 p.m. mamayang hapon. Kasi yung mga panghapon din na estudyante ay magsilabasan na. So, yan yung nagdadala ng traffic sa lugar namin. Okay, at dito rin, kaunti na lang ang ating quick and easy na curry mix. Malakas yan dito. Tapos, ang aking crab and corn and cream of mushroom natin ay isa na lang. Tapos, ano pa ba? So, ito lang ang wine ko, guys. And ito ay na-stock dito. Matagal na yung mule. Sabi ng anak ko, Mama, bili ka ng mule kasi napakalakas sa mga kaedad namin. And then, hindi naman pala malakas. Ang kumeta ang malakas. Out of stock palagi ang kumeta. Ito, guys, nag-stock ako ng malaking pineapple juice kasi meron akong suki na nagba-barbecue at yan yung ginagamit nila pang marinate. Yan. Tapos, dito, yung mga palamig and mix-mix na yan. Tanduay and Emperador, at dito yung mga natin, mga Del Monte, spaghetti sauce, tomato sauce, ketchup, tomato paste, mushroom, and isa na lang yung ating black beans, kailangan na dagdagan. Tapos Coco Mama, dalawa na lang yung maliit. Yan guys, oh. And Silver Swan, tuyo and suka ay wala nang maliliit. Okay, at ito ay ipapasok pa namin sa freezer namin. Punong-puno ang freezer namin guys, so i-arrange ko pa yan siya. So, dyan, yung marami tayong 6+1 na surf. Yung mga shampoo natin. So, ito guys, ang update ng aking sari-sari store and meat shop. Dito naman, wala na akong malaking Bear Brand, 300 grams and 300 grams din na Birch Tree. And Graham, crushed Graham, isa na lang. Okay, so, meron na akong listahan, pa konti-konti lang. And then guys, meron akong isi-share sa inyo. Sino dito ang may card na Atomy and Salmon, no? Kasi meron akong Atomy. So, ang dami na nating card, ang dami na natin babayaran. So, kailangan i-control talaga natin ang pag-swipe. Kasi maganda rin ang Atomy dahil para siyang, hindi siya credit card, pero parang credit card kasi mag-swipe ka and then 30 days bago mo mabayaran na walang interest, no? So, sa simula, yung aking anak lang ang may Atomy. Sabi niya, Mama, meron na akong Atomy card. Di ko, mutuningon ko, sige daw, try daw kung apply. Apply lang ka online. Tapos, pinakamatagal na approval is, 5 days. So, pag mag-ano ka na, apply ka online, may ka doon, pipil upan. Tapos, picture, mga valid IDs. And then, mag-wait ka lang ng 3 days pala, 3 days. And then, approve ka na. So, yung anak ko ay sa umpisa meron siyang 6,000 kaagad ang kanyang credit limit, and then palagi niyang ginagamit pero tingi-tingi lang kasi pag uubusin mo yan mahirapan ka rin, mabigla ka sa pagbayad. Malaki yung 6,000. So nung nagbakasyon siya sa Cebu and Bohol, ginamit niya. So, nagiging na ngayon ang kanyang credit limit, 9,000. Ang sa akin, kaunti lang guys, no? 3,000 lang sa akin, no? At first, 3,000. So, ginagamit ko siya. Tapos, wala pang isang buwan ay nagiging na siya, 6,000. So, ang ginawa ko,
3,000 lang ang iswipe ko pag ako ay mag-grocery, mga paninda. 3,000 lang. Tapos, dinagdagan ni Atomy, nagiging 6,000. So, mag-swipe ako tag 3,000 lang jud para dili ko madagan kay napabaya gyud credit card namo. So, dako sad kaayo ang among monthly sa among mga credit card. So, mo lang. Okay man siya, no? Kung ikaw lang ang mag-control kung magamit ka, i-control lang gid nimo ang pag-swipe. Kami yun dahil pila? 129. Minsan na, 21 kami yun. So, moto siya guys, no? Moto i-check na ko. Wapo gid siya kay mura siya credit card pero ayaw lang yun gamita tong kuan cash loan kaysa ko na ako pwede ko mag cash loan up to 55,000 pero pwede na ko og interest kay siya 6.5%. So ayaw gid pangutang og na kay sari-sari store og ginana kadako na interest monthly add-on baya na siya. So mag-swipe lang ka unya ayaw pa buta sa due date, mag-pay early ka kay daghan daghang options nga asa ka magbayad. Ako sa 7-Eleven lang ako magbayad. Pay early gyud ka aron dagdagan kanunay ni Atomy, increasean ka pirmi sa imong credit limit. So kung unsa lang ang capacity nimo sa imong pagbayad, kana lang pud ang imong gamiton kay aron dili pud ta maipit-ipit sa mga due dates nato. Kinahanglan magwapo gid atong record para dili madaot ang credit score. So try rin yung mga sis kasari, no, kung meron kayong kung wala pa kayong credit card, kasi ang credit card ay matagal ang approval, maraming mga requirements ang hihingiin nila. So, pwede mag-umpisa muna tayo sa Atomy. So, ako may Atomy, may credit card. Pero yung credit card guys ay priority talaga namin kasi pag mag-loan kami, 0.48% lang per month. So, napakaliit, no? Parang binigyan lang tayo ng puhunan sa bangko, sa ating credit card. So, kailangan pag due date, magbayad ka talaga sa amount, hindi yung minimum amount para dili ta magka-problema sa sa ato mga bayro nun kay mas kuyaw man pud ang credit card kay masipyat kag kaisa nako kay siyang interest unya i-negosyo nato. So inana lang i-balance niya, control lang ang paggamit nato. Okay, so moto akong i-share sa inyo ha. Napoy salmon, akong sister kay napoy siya salmon, so kapareho lang siya sa Atomy. Sa Atomy, mag-swipe ka 30 days pud na siya bayaran nimo. Wala siya interest nga, pay early lang gyud kano panalitan og maimong due date bayad na ka karon or unyang gabi. Ana lang mga tips sa kay dako siyang tabang pud sa ato ang pagnegosyo, no, labi na kanang sari-sari store lang ta. Ginagmay lang atong income, pwede kay ta sa Atomy lang, wala tay credit card. So murag mao na counterpart sa mga credit card kanang Atomy, kanang Salmon, murag daghan naman gud sa online karon. Okay, kana lang akong i-share sa inyo ha. Thank you so much and have a nice day. Okay mga kasari, ito na yung ating dressed chicken at riniriway namin yan ulit, no. Titimbangin ko yan ulit para makikita ko talaga ang net na timbang niya. Kasi may risiko talaga yan kahit na bagong katay yan siya at galing sa planta. So yan talaga ang ginagawa ko guys, no. Iririway ko yan ulit and then doon ako magbe-base sa aking kapital. Kasi ang kuha ko dyan ay 162. So ikukompute ko yan siya kung ilang kilo yan siya sa net na timbang niya and then doon ako magbe-base kung magkano ang bentahan ko sa aking dressed chicken. So ganyan talaga guys, kasi pag hindi mo timbangin ulit yan siya ay hindi mo mamalayan na wala ka palang ginansya pag doon ka magbe-base sa presyo ng ating supplier. So kailangan pag dressed chicken ay titimbangin ulit yan siya at doon ka magbe-base sa actual timbang mo bago ka magpresyo. So yan talaga guys ang ginagawa ko dito, tinitimbang ulit and then kinukompute ko kung magkano ang reseko niya para makuha natin ang saktong presyohan. So, yan ay kinukuha ko sa cellophane. Kasi yung cellophane niya guys, galing sa planta ay may mga ice talaga yan siya. So, nadagdagan ang kanyang timbang. So, kailangan net talaga ang timbang para hindi tayo magkalugi-lugi sa ating mga dressed chicken, no, sa mga paninda natin. So yan pa, bali sa isang bag ay 15 heads yan siya. So yan, kinuha ko pa kasi yung ice ay gagamitin din namin kasi malinis na malinis ang ice ng farmers, no, galing sa planta at ginagamit namin yan pag mag-display na kami ng mga dressed chicken ay ilalagay din namin yung mga ice, ilalagay namin sa cellophane tapos babalutin, ipapasok sa freezer. So yan yung mga diskartihang ginagawa natin
Yan guys, so ang net niya sa pagtitimbang ko ay ano lang ang reseko niya kasi bagong deliver, bagong katay, 5 pesos lang. So from 167 ang ating puhunan ng presyuhan ng planta, mag-add lang ako ng 5 pesos kasi wala siyang cellophane, no, hubad siya, so medyo kaunti lang ang kanyang reseko, so nagiging ang ating kapital na sa ating after na natin na natitimbang ulit ay nagiging 172 na siya. So sa 172 times 20% tayo, so mag-add tayo ng 3440 plus 172 ang ating net na kapital, pwede siyang ibebenta ng 206.40. So minsan gagawin ko yan siyang 210 para walang tingi-tingi. So 210, and then minsan nga kasi yung breast niya ay medyo mahal, yan yung binibenta ko ng 220 or 215.